Nangyari ang lahat sa isang iglap. Isang dagundong ng mga busina, ang alingawngaw ng libu-libong mga paang nagmamadali sa semento, at ang biglaang paghinto ng lahat. Sa gitna ng magulong Quiapo, isang babae ang bumagsak. Walang tunog, walang babala. Para lang siyang isang manikang pinutulan ng tali. Napahinto si Aaron Whitlock, kasabay ng paghinto ng kanyang paghinga. Nakita niya ang pagbagsak nito, ang pagkalat ng mahaba at itim nitong buhok sa maruming bangketa, ang pagbitaw ng dala nitong mga libro. At sa sandaling iyon, tila huminto rin ang oras. Para sa kanya, hindi lang ito isang ordinaryong araw. Ito ang araw. Ang araw na pinaghandaan niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng itim na folder, nayakap-yakap niya ng mahigpit. Naroon ang kanyang resume, ang kanyang mga sertipiko, ang kanyang pangarap. Lane Holdings, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang interview niya ay sa loob ng 15 minuto. Isang sakay na lang ng bus. Eksakto lang ang oras niya. Bawat segundo ay ginto. Bawat segundo ay katumbas ng kinabukasan niya, ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Nilaro niya sa isip ang mga isasagot, ang mga ngiting ipapakita, ang kumpiyansang kailangan niyang isuot na parang isang mamahaling damit. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nabura. Nabura ng imahe ng babaeng nakahandusay sa lupa. Ilang tao ang lumingon, bumulong, pero nagpatuloy sa paglalakad. May kanya-kanya silang hinahabol na oras, may kanya-kanya silang pangarap, gaya niya. Huwag kang lilingon, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Hindi mo siya responsibilidad. May interview ka, Aaron. Ito na yon. Pero hindi niya maialis ang kanyang mga mata. Paano kung kapatid niya yon? Paano kung ang nanay niya yon? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ang kanyang ina. Ang dahilan kung bakit niya kailangan ang trabahong ito. Ang mga bayarin sa ospital, ang mga gamot na hindi pwedeng hindi bilhin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa pangarap na hawak niya sa kanyang mga kamay. Tulungan niyo siya, sigaw ng isang matandang nagtitinda. Walang kumilos, nagbuntong hininga si Aaron, isang malalim na buntong hininga ng pagsuko. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Binitawan niya ang lahat ng pag-aalinlangan. Mabilis siyang lumapit, lumuhod sa tabi ng babae. Miss, okay ka lang ba? Marahan niyang tinapik ang pisngi nito. Walang sagot. Maputla ang mukha nito at malamig ang balat. Tumingin siya sa paligid. Sa mga mukhang nakikiusyoso lang, walang tutulong sa kanya. Siya lang. Muli niyang tiningnan ang relos. 10 minuto na lang. Wala na. Huli na siya. Isang pait ang kanyang naramdaman, ngunit isinantabi niya ito. Sa isang kilos na puno ng determinasyon, dahan-dahan niyang isinuksok ang kanyang mga braso sa ilalim ng mga tuhod at likod nito. Binuhat niya ito. Magaan ito, pero ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Taxi! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng kalsada. Isang taxi ang dumaan. Bumusina lang. Isa pa. Nagmenor ito. Tiningnan sila at umiling bago humarurot palayo. Manong! Tulong! Sigaw niya sa pangatlong taxi. Ospital! Emergency! Sa wakas, huminto ito. Mabilis niyang binuksan ang pinto sa likod at maingat na inilagay ang babae sa upuan. Sumakay siya sa tabi nito at ang folder na naglalaman ng kanyang kinabukasan ay nahulog sa sahig ng taxi. Hindi na niya ito pinansin. Sa pinakamalapit na ospital, Manong, pakibilisan po. Pakiusap niya habang ang kanyang puso ay kumakarera. Habang tumatakbo ang taxi, napatingin siya sa babaeng katabi niya. Ngayon lang niya napansin ang itsura nito. Mahabang pilik mata, matangos na ilong, at mga labing bahagyang nakaawang. May kung anong kapayapaan sa mukha nito. Sa kabila ng sitwasyon, sino kaya siya? Ano ang kwento niya?
Pero mabilis na bumalik sa isip niya ang sarili niyang kwento. Ang kwentong nawasak sa isang saglit. Ang interview. Ang lane holdings. Si nanay. Pagdating sa emergency room, mabilis siyang sinalubong ng mga nurse. Kinuha nila ang babae at isinakay sa isang stretcher. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng isang nurse. Bigla na lang po siyang nahimatay sa daan. Paliwanag ni Aaron habang hinahabol ng tingin ang babaeng dinadala na papalayo. Kamag-anak po ba kayo? Hindi po. Nakita ko lang po siya. Iniwan siyang mag-isa sa pasilyo. Ang amoy ng gamot at disinfektante ay tila sumasakal sa kanya. Tumingin siya sa orasan sa pader. 10:30 na. Isang oras nang tapos. Ang dapat sana'y interview niya. Tapos na. Wala na. Kinuha niya ang wallet para bayaran ng tax. Habang kinakapa ang kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang bagay na hindi kanya. Isang cellphone. Ang cellphone ng babae. Marahil ay naisuksok niya ito sa bulsa kanina sa pagmamadali para hindi mawala. Kinuha rin niya ang bag nito para hanapan ng pagkakakilanlan. Ibinigay niya sa nurse ang bag. Iniwan niya ang kanyang calling card. Ang mumurahing card na pinagawa niya para sa mga sideline niya. Pakitawagan na lang po ako kung may balita o kung may darating na kamag-anak niya. Aaron po ang pangalan ko. Pagkatapos noon, wala na siyang ibang magawa. Umupo siya sa isang plastic na upuan sa waiting area. Napayuko at ipinatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Ang bigat, ang sakit. Biglang nag-vibrate ang sarili niyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Leah calling. Ang nakababata niyang kapatid. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Kuya, kumusta ang interview? Siguradong natanggap ka na. Ang galing-galing kaya ng kuya ko. Ang masayang boses ni Leah sa kabilang linya ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa ngayon. Okay naman, Leah. Pagsisinungaling niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Mahaba ang proseso. Tawag na lang ulit ako mamaya, ha? May ginagawa pa ako. Okay, kuya. Hey, galingan mo. Para kay nanay. Binaba niya ang tawag. Para kay nanay. Napapikit siya ng mariin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nabigo siya. Sa gitna ng kanyang katahimikan at pagdurusa, may narinig siyang isa pang vibration. Hindi galing sa cellphone number niya. Kinuha niya mula sa bulsa ang cellphone ng babae. Umiilaw ang screen nito. Isang pangalan ang nakasulat. Papa Bear calling. Ang unang nagising ay ang mga pandama ni Harper. Ang amoy. Amoy ng alcohol at gamot. Pamilyar, ngunit hindi kaaya-aya. Ang tunog. Isang mahinang ritmikong pagbeep mula sa isang makinang hindi niya makita. Ang pakiramdam. Ang lambot ng unan sa kanyang ulo at ang gaspang ng kumot na nakabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Mga puting pader, isang IV stand sa kanyang tabi, at ang mahinang tunog ng aircon. Nasa ospital siya. Agad siyang napabangon na nagdulot ng bahagyang pagkahilo. Ang huli niyang natatandaan ay ang init ng araw sa kanyang balat, ang bigat ng mga librong dala niya, at ang biglaang pagdilim ng kanyang paningin. Nasaan ang mga gamit ko? Ito ang unang pumasok sa kanyang isip. Isang reaksyon na tila nakatatak na sa kanyang sistema. Isang aral mula sa isang masakit na nakaraan. Kinapa niya ang kanyang sarili. Wala ang kanyang bag. Wala ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Kalma, Harper. Baka nasa nurse's station lang. Sakto namang bumukas ang pinto at isang nurse na may malumanay na ngiti ang pumasok. Gising ka na pala, ma'am, sabi nito. Kumusta po ang pakiramdam niyo?
Medyo nahihilo pa, sagot ni Harper. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa paghahanap sa kanyang mga gamit. Nasaan ang, nasaan ang bag ko? Heto po, sabi ng nurse. Sabay turo sa isang maliit na mesa sa sulok ng kwarto. Nasa amin po kanina, para sa safekeeping. Walang nawala, ma'am. Sinigurado po namin. Tumango lang si Harper, ngunit hindi nabawasan ang kanyang pag-aalinlangan. Sino? Sino ang nagdala sa akin dito? Isang mabuting Ginoo po, ma'am. Nakangiting sabi ng nurse. Nakita ka daw po niyang bumagsak sa daan. Siya na po ang nagmamadaling nagdala sa inyo dito. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano na po ang nangyari sa inyo. Mabuting Ginoo. Napangiti si Harper ng mapait. Sa mundong ginagalawan niya, walang bagay na libre, walang tulong na walang kapalit. Ganoon ba? Malamig niyang tugon. Nasaan na siya? Umalis na rin po kanina, pero nag-iwan po siya ng calling card para kung sakaling may kailangan kayo o kung dumating ang pamilya ninyo. Bago pa man makasagot si Harper, bumukas muli ng malakas ang pinto. Harper! Anak! Isang matangkad at mukhang importanteng lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Mr. Ricardo Lane, ang CEO ng Lane Holdings, ang kanyang Papa Bear. Pa? Mahinang sabi ni Harper. Isang bahagyang ginhawa ang naramdaman niya. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tinawagan ako ng ospital. Sabi nila nasa records nila ang pangalan ko bilang emergency contact mo. Sunod-sunod na tanong ng kanyang ama habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Okay lang ako pa. Nahilo lang siguro sa init. Over-fatigue, sabi ng doktor. Sinabihan na kita na magdahan-dahan ka sa trabaho mo. Sermon ng kanyang ama, ngunit puno ng pagmamahal ang boses nito. Pumasok muli ang nurse, dala na ang bag ni Harper. Sir, ma'am, excuse me po, sabi nito. Ito na po pala yung mga gamit nyo. At ito po yung business card na iniwan ng ginoong nagdala sa kanya dito. Inabot ng nurse ang isang maliit at simpleng piraso ng papel kay Mr. Lane. Kinuha ito ni Harper mula sa kamay ng kanyang ama. Aaron Whitlock, Marketing Consultant. Project Manager. Sa ilalim ng pangalan ay isang numero ng cellphone. Tinitigan ito ni Harper. Bakit siya mag-iiwan ng card? Para ba maningil? Para humingi ng pabor? Ngunit iba ang reaksyon ng kanyang ama. Tinitigan ni Mr. Lane ang card at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkilala. Aaron Whitlock. Bulong nito sa sarili. Tumingin siya kay Harper. Anak, ang lalaking ito. Nasa listahan siya ng mga aplikante para sa marketing director position. Ngayong umaga dapat ang interview niya. Napakunot ang noo ni Harper. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip, ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang larawan. He missed his interview. Patuloy ng kanyang ama. Isang bagong uri ng paghanga ang nababasa sa kanyang mukha. Hindi siya dumating. At ngayon, alam ko na kung bakit. Tumingin si Mr. Lane mula sa card, papunta sa kanyang anak na ngayon ay ligtas na, at pabalik muli sa card. Mayroong isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa isang perpektong resume. Character. Integridad. Helen, tawag niya sa kanyang assistant na naghihintay sa labas ng pinto. Yes, sir? Ibinigay ni Mr. Lane ang card sa kanyang assistant. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyong hindi nakabatay sa mga numero sa papel, kundi sa isang gawa ng kabutihan. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking ito. Utos niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. At pagkatapos, tawagan mo siya. Sabihin mo, gusto ko siyang makita sa opisina ko bukas ng umaga. Personal. Samantala, sa isang maliit at madilim na kwarto sa kabilang dako ng syudad,
Si Aaron Whitlock ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Ang bigat ng kabiguan ay pasan-pasan niya. Ang pangarap niya ay naging abo. Biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin. Iniisip na baka galing lang ito sa isa sa kanyang mga pinagkakautangan. Ngunit sa huli, pinindot niya ang answer button. Hello. Walang gana niyang sagot. Isang profesional at malinaw na boses ang tumugon sa kabilang linya. Mr. Aaron Whitlock, I'm calling from the office of the CEO of Lane Holdings. Ang pagtapak sa loob ng Lane Holdings ay parang pagpasok sa ibang mundo. Malamig at makintab ang marmol na sahig, sumasalamin sa matatayog na salaming pader ng gusali. Bawat empleyadong nakakasalubong ni Aaron ay abala. Nakasuot ng mamahaling damit at naglalakad na may tiyak na patutunguhan. Ang hangin ay tila amoy pera at kapangyarihan. Napahigpit ang hawak ni Aaron sa luma niyang briefcase. Suot niya ang kaisa-isahan niyang suit, ang pinaglumaan pero malinis na suit na isinusuot niya sa lahat ng importanteng okasyon. Ngayon, pakiramdam niya'y hindi ito sapat. Pakiramdam niya'y sinasakal siya ng sarili niyang kurbata. Bagay ba ako dito? Tanong niya sa sarili. Isang babaeng nakauniforme ang sumalubong sa kanya. Mr. Whitlock, this way please. The CEO is waiting for you. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang drum na walang tigil sa pagtugtog. Dinala siya sa pinakadulong opisina sa pinakamataas na palapag. Ang pinto ay gawa sa solidong nara at ang pangalang nakaukit sa gintong plaka ay tila kumikinang. Ricardo Lane, CEO and President. Pagpasok niya, isang malawak na opisina ang bumungad sa kanya. Ang isang buong pader ay salamin na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng buong syudad. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking mesa ang isang lalaking nasa edad 50. May awtoridad sa tindig, ngunit may bahid ng kabaitan sa mga mata. Tumayo si Mr. Lane at inilahad ang kamay. Mr. Whitlock, I'm Ricardo Lane. Please have a seat. Sir, magandang umaga po, sabi ni Aaron habang tinatanggap ang kamay nito. Ang pagkakamay ay matatag. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Whitlock. Simula ni Mr. Lane pagkaupo nila. Alam kong may interview ka dapat kahapon at alam ko na rin kung bakit hindi ka nakarating. Napayuko si Aaron, hindi alam ang sasabihin. Ang anak ko, si Harper, siya ang tinulungan mo. Nanlaki ang mga mata ni Aaron sa gulat. Ang babaeng iyon ay anak ng CEO? Tila hindi makapaniwala ang kanyang isip. Gusto kong magpasalamat sa iyo, seryosong sabi ni Mr. Lane. Hindi lang bilang CEO ng kumpanyang ito, kundi bilang isang ama. Ang ginawa mo, yun ay isang bagay na hindi kayang sukatin ng kahit anong resume. Huminga ng malalim si Mr. Lane. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng mga taong may talento. Pero masigit pa roon, kailangan namin ng mga taong may prinsipyo at puso. Kaya, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa dibdib ni Aaron. Napalitan ito ng matinding pasasalamat at panibagong pag-asa. Maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi. I know. Tumango si Mr. Lane. Ngunit bago pa man makapagdiwang ng tuluyan si Aaron, may idinugtong ang CEO. Pero, para maging patas sa lahat, kailangan mo pa ring patunayan ang sarili mo. May isa ka pang katunggali para sa posisyon. Sa katunayan, narito na siya. Sakto namang may kumatok at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matangkad, makisig, at nakasuot ng mamahaling suit na tila isinukat para sa kanya. Ang buhok nito ay perpekto ang pagkakaayos at ang nangiti nito ay perpekto rin. Isang nangiting puno ng kumpiyansa. Mr. Tan, come in, sabi ni Mr. Lane. Aaron Whitlock, meet Miguel Tan. Miguel, this is Aaron.
Inilahad ni Miguel ang kamay kay Aaron. Ang pagkakangiti nito ay abot hanggang mata, ngunit may kung anong kalkulasyon sa likod ng mga iyon. It's a pleasure to finally meet you, Aaron. I've heard great things. Nice to meet you too, sagot ni Aaron. Ramdam ang biglaang pagliit ng kanyang sarili sa tabi ng halos perpektong lalaking ito. Ang sumunod na oras ay isang matinding pagsubok. Sabay silang in-interview ni Mr. Ederlane. Si Miguel ay parang isang ensiklopedya ng marketing. Bawat tanong ay sinasagot niya ng may kumpiyansa, gumagamit ng mga teknikal na salita, at nagbibigay ng mga halimbawa mula sa kanyang malawak na karanasan sa ibang bansa. Para siyang isang makinang perpektong dinisenyo para sa trabaho. Habang si Aaron naman ay sumasagot mula sa puso at karanasan sa lokal na merkado. Ang kanyang mga ideya ay praktikal, nakaugat sa tunay na buhay, at may malalim na pag-unawa sa kulturang Pilipino. Ngunit sa bawat sagot niya, nararamdaman niya ang anino ni Miguel na tila nagpapatingkad sa kanyang mga pagkukulang. Ang kakulangan niya sa internasyonal na karanasan, ang hindi niya pagtatapos sa isang mamahaling unibersidad. Nang matapos ang interview, tumayo si Mr. Lane. Pareho kayong mahusay, higit pa sa inaasahan ko. Pag-amin nito. Kaya ito ang gagawin natin. Hindi ako makapili ng isa lang base sa usapan. Kailangan kong makita ang gawa. Tumingin siya sa kanilang dalawa, ang kanyang mga mata ay seryoso. Simula bukas, pareho kayong magsisimula bilang probationary marketing managers. Bibigyan ko kayo ng tig-isang proyekto. Sa loob ng isang buwan ng son, gusto kong makita kung sino ang makakapagbigay ng pinakamahusay na resulta. Ang mananalo, sa kanya mapupunta ang posisyon bilang marketing director. Isang hamon, isang laban. Maliwanag ba? Tanong ng CEO. Yes, sir. Sabay nilang sagot. Nang palabas na sila ng opisina, tinapik ni Miguel ang balikat ni Aaron. Good luck sa atin, pare. Sabi nito na may malapad na ngiti. May the best man win. Ngunit sa ngiting iyon, may nakita si Aaron na isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kislap ng matinding kompetisyon. Naglalakad si Aaron sa pasilyo, ang kanyang isip ay ligalig. Mayroon siyang isang buwan para patunayan ang kanyang sarili. Isang buwan para talunin ang isang taong tila ipinanganak para sa posisyon. Pinanghihinaan siya ng loob, ngunit sa parehong pagkakataon, nag-aalab ang kanyang determinasyon. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, hindi niya napansin ang taong naglalakad. Mula sa kabilang direksyon, isang malakas na banggaan ang naganap. Ay, sorry! Sabay nilang sabi. Nalaglag ang mga librong dala ng babae. Mabilis na yumuko si Aaron para tulungan itong pulutin. Miss, pasensya na talaga. Hindi ko tinitingnan ang dinadaanan ko. Okay lang, kasalanan ko rin. Nang iabot ni Aaron ang huling libro, nagtama ang kanilang mga paningin. Huminto ang mundo. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng nakabangga niya, ay ang parehong babaeng binuhat niya mula sa bangketa kahapon. Mas malinaw na ngayon ang mukha nito, wala na ang pamumutla. Napalitan ito ng isang magandang kutis at mga matang malalim at tila nangungusap. Ngunit sa mga matang yon, may nakita siyang isang pader. Isang pader ng pag-iingat at pagdududa. Nakatitig lang sa kanya si Harper. Ito ang lalaki. Ang estrangherong sumira sa sarili nitong pangarap para lang iligtas siya. At ngayon, narito ito sa loob ng kumpanya ng kanyang ama. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Pasasalamat ba? O paghihinala? Ikaw, sabay nilang bulong. Nakatayo si Harper na tila napako sa sahig. Sa harapan niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang estrangherong isinuko ang marahil ay pinakamalaking pagkakataon sa buhay nito para sa isang taong hindi niya kilala. At ngayon, narito ito sa pasilyo ng kumpanya ng kanyang ama. Suot ang isang simpleng suit na halatang luma na, pero malinis. May kung anong kumurot sa puso ni Harper, isang halo ng utang na loob
at matinding pag-iingat. Anong ginagawa mo dito? Iyon ang unang lumabas sa bibig niya. Ang tono ay mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Aaron. Isang mabilis na pagdaan ng sakit bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng ama mo. Mahina nitong sagot. Ang boses ay magalang pa rin. Mag-uumpisa ako bukas. Bilang probationary. Tumango si Harper, ang kanyang ama. Siyempre, ang ama niyang laging naniniwala sa kabutihan ng mga tao. Isang bagay na matagal nang isinuko ni Harper. Kung ganoon, congratulations, formal niyang sabi. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Gusto niyang magpasalamat ng maayos, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas. Ang pagtitiwala ay isang wikang matagal na niyang kinalimutan. Sige, mauuna na ako, sabi ni Aaron at nagsimula ng maglakad palayo. Sandali, pigil niya. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niyang matapos ang usapan nila ng ganoon. Gusto kitang pasalamatan. Nang maayos. Huminga siya ng malalim. Pwede ba kitang ilibre ng kape? Nagulat si Aaron sa alok niya, pero tumango ito. Sige, okay lang. Dinala niya ito sa maliit na coffee shop sa ground floor ng gusali. Habang nag-o-order siya, pasimple niya itong pinagmasdan. Payak lang ito manamit. Simple ang ayos, ngunit merong isang bagay sa kanya. Isang katahimikan, isang katatagan na nakakakuha ng pansin. Pag-upo nila, ang pakiramdam ay alanganin. Kumusta na ang pakiramdam mo? Basag ni Aaron sa katahimikan. Okay na ako. Salamat, sagot niya. At salamat ulit sa ginawa mo kahapon. Wala yon, sabi ni Aaron. Gagawin yon ng kahit sino. Hindi, sabi ng isip ni Harper. Hindi lahat. Bakit mo ginawa yon? Hindi na niya napigilang itanong. Alam mong may interview ka. Alam mong importante yon. Bakit mo isinugal? Tumingin sa kanya si Aaron at sa pagkakataong yon, nakita ni Harper ang sinseridad sa mga mata nito. Walang pagkukunwari. May nanay kasi ako. Simpleng sagot nito. At kung siya ang nasa kalagayan mo kahapon, gugustuhin kong may isang taong hihinto para tulungan siya. Natigilan si Harper. Ang simpleng sagot na yon ay tumama sa kanya ng husto. Walang paligoy-ligoy, walang pagyayabang. Pamilya. Iyon lang. Bigla, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nakikipag-usap siya sa isang taong totoo. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Harper, so, this is where you're hiding. Isang boses na masyadong makinis, masyadong perpekto, ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Lumapit sa kanilang mesa si Miguel Tan, dala ang kanyang kumpiyansa na parang isang mamahaling pabango. Oh, hi Miguel! Walang ganang bati ni Harper. And you must be Aaron, sabi ni Miguel. Binalingan si Aaron na may ngiting pang-komersyal. Nagkita na tayo sa opisina kanina. Looks like you're getting acquainted with the boss's daughter already. Ang bilis mo, ha? May pahiwatig ng pang-iinsulto sa tono nito na binaliwala lang ni Aaron. Umupo si Miguel sa kanilang mesa na parang imbitado. Ang kanyang atensyon ay bumalik kay Harper. You know, you're even more beautiful up close. Ang swerte naman ng Lane Holdings at may inspirasyon kaming ganito kaganda araw-araw. Naramdaman ni Harper ang pag-init ng kanyang pisngi sa inis. Ang mga papuring iyon. Ang mga salitang matatamis pero walang laman. Narinig na niya ang lahat ng yun dati at alam na niya kung saan iyon humahantong. Excuse me, malamig niyang sabi. Sabay tayo. May kailangan pa akong gawin. Tumingin siya kay Aaron at bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Salamat sa pagsama, Aaron.
Naglakad siya palayo. Iniwan ang dalawang lalaking magkatunggali sa mesa. Habang pabalik siya sa kanyang opisina, hindi niya maialis sa isip ang pagkakaiba ng dalawa. Si Miguel, perpekto sa panlabas na anyo, ngunit ang bawat salita ay tila kalkulado. Ang mga papuri niya ay parang isang patibong. At si Aaron, simple, tahimik. Ngunit nang magsalita ito tungkol sa kanyang ina, naramdaman ni Harper ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa isang lalaki. Seguridad. Napahinto siya sa paglalakad. Seguridad? Sa isang estranghero? Imposible. Ngunit habang nakaupo na siya sa kanyang lamesa, sinusubukang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ang alaala ng sinserong mga mata ni Aaron ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Si Aaron ito. Salamat sa kape kanina. Narinig ko mahilig ka sa sining. May art exhibit sa Sabado. Baka gusto mong sumama? Napatingin si Harper sa mensahe. Isang maliit. Hindi sinasadyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bago niya ito mabilis na pinigilan, ang puso niya, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ay tumibok ng bahagyang mas mabilis. Ang hangin sa loob ng art gallery ay tahimik at payapa, isang malaking pagkakaiba sa magulong mundo sa labas. Para kay Aaron, ang kapayapaang yon ay mas lalong naging makahulugan dahil sa kasama niya. Sa tabi niya, si Harper ay tila naging ibang tao. Nawala ang pader na laging nakaharang sa kanya. Nawala ang pagiging formal at ang distansya. Habang pinagmamasdan nila ang bawat obra, nagkaroon ng kakaibang kislap ang kanyang mga mata. Tuloy-tuloy siyang magsalita tungkol sa ibig sabihin ng mga kulay, sa emosyon sa likod ng bawat guhit ng pintor. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at pagmamahal sa sining. At si Aaron, nakikinig lang, nakatingin, nabibigani. Ito ang tunay na Harper, hindi ang anak ng CEO, hindi ang babaeng laging nagdududa, kundi isang babaeng puno ng buhay at damdamin. Alam mo, biglang sabi ni Aaron habang nakatayo sila sa harap ng isang malaking painting ng isang bangkero sa ilog. Naalala ko tuloy yung tatay ko. Mangingisda siya. Sabi niya, ang dagat daw parang buhay. Minsan kalmado, minsan naman galit na galit. Ang importante, marunong kang sumabay sa alon. Tumingin sa kanya si Harper, ang kanyang mga mata ay malambot. Maganda yon. Pero ang pinakapaborito niyang sinasabi sa akin, pag wala kaming huli? Ngumiti si Aaron. Anak, okay lang yan. Ang isda, parang pag-ibig. Pag hindi mo nahuli, huwag kang mag-alala. Marami pang iba dyan. Biglang humalakhak si Harper. Hindi isang maliit na tawa, kundi isang tawang malutong, malaya, at walang halong pag-iingat. Umalingaw ito sa tahimik na gallery at para kay Aaron, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga obra maestra, alam ni Aaron na nahuhulog na siya. Nahuhulog siya para sa babaeng ito na puno ng mga kontradiksyon, sa babaeng nagtatago sa likod ng isang pader na unti-unti na niyang nasisilip. Ngunit tulad ng sinabi ng kanyang ama, ang dagat ay pabago-bago. Minsan, ang kalmadong tubig ay biglang nagiging isang malaking alon. Well, what a small world. Isang boses ang pumunit sa kanilang munting paraiso. Sabay silang lumingon. Nakatayo hindi kalayuan sa kanila si Miguel Tan, kasama ang isang dayuhang mukhang kliyente. Ang ngiti ni Miguel ay kasing perpekto at kasing kalkulado, gaya ng dati. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo dito, sabi ni Miguel habang papalapit. Enjoying the art? Natigilan si Harper. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Napatitig siya kay Miguel. Ang kanyang muka ay unti-unting nawalan ng kulay
Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabilis at mababaw. Harper, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Aaron. Hindi sumagot si Harper. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miguel, puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Aaron. Takot? Galit? O isang bagay na mas malalim pa? Marco? Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Isang pangalang hindi pamilyar kay Aaron. Napakunot ang noo ni Miguel, ngunit panandalian lang. I think you're mistaken, sabi nito na may bahagyang pagtawa. It's Miguel. Pero hindi na nakikinig si Harper. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umatras siya ng isang hakbang na parang nakakita ng multo. Para siyang binabalik sa isang masamang panaginip na pilit na niyang tinatakasan. Harper, anong nangyayari? Hinawakan ni Aaron ang kanyang braso, pero malamig ito at naninigas. Hindi maaari, bulong ni Harper habang pilit na humihinga. Para siyang may kung anong hindi nakikitang bagay ang sumasakal sa kanya. At bigla, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya. Mabilis siyang nasalo ni Aaron bago pa man tumama ang kanyang katawan sa sahig. Yakap niya ito. Ramdam ang panginginig ng buong katawan nito. Ang malakas at matapang na babae na kasama niya kanina lang ay biglang nawala. Ang nasa bisig niya ngayon ay isang taong basag at puno ng takot. Sa gitna ng pagkasindak, itinaas ni Aaron ang kanyang tingin kay Miguel. Sa isang napakabilis na sandali, bago pa man ito makapagsuot ng isang maskara ng pag-aalala, may nakita si Aaron. Isang napakabilis na ngangisi, isang kislap ng tagumpay at kalupitan sa mga mata nito. Oh my God! What happened to her? Kunwaring tanong ni Miguel. Should I call an ambulance? Pero hindi na pinansin ni Aaron ang kanyang sinasabi. Ang kanyang atensyon ay nasa babaeng nanginginig sa kanyang mga bisig at sa lalaking nakatayo sa kanilang harapan na tila isang demonyo. Hinigpitan ni Aaron ang yakap kay Harper. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Miguel ng isang matalim na tingin. Sino ka? Tanong ni Aaron. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng nagbabantang galit. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi sumagot si Miguel. Ngumisi lang ito. Ang biyahe pabalik sa kotse ni Aaron ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Bawat paghinga ni Harper ay mababaw at nanginginig. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga makukulay na guhit, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang tanging nakikita ng kanyang isip ay isang mukhang matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ang mukha ni Marco, ang mukha ni Miguel, iisa lang sila. Harper, narinig niya ang boses ni Aaron, malumanay at puno ng pag-aalala. Ngunit sa pandinig niya ngayon, ang boses na yon ay parang lason. Hindi siya lumingon. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa ospital? O, gusto mo bang pag-usapan? Pag-usapan? Paano mo pag-uusapan ang isang bangungot? Hindi ito nagkataon lang. Sigaw ng isang boses sa kanyang isip. Hindi maaring sa dinami-dami ng araw, sa dinami-dami ng lugar, ay magkikita kayong tatlo. Imposible. Ang trauma ay parang isang halimaw na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. At ang halimaw na yon ay bumubulong sa kanya. Niloloko ka lang nila. Isa itong patibong. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanyang condominium, hindi na niya kayang manatili pa sa loob kasama si Aaron. Mabilis niyang kinalas ang kanyang seatbelt. Salamat sa paghatid, malamig niyang sabi, walang emosyon. Harper, sandali. Pigil ni Aaron, marang hinawakan ang kanyang braso. Alam kong may mali. Hindi kita maintindihan, pero gusto kong tumulong. Ang paghawak na yon, na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Bigla niyang iwinaksi ang kamay nito. Humarap siya kay Aaron at ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng saya,
Ngayon ay puno na ng galit at sakit. Isang malaking palabas lang ba ito lahat? Akusa niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang pagligtas sa akin, ang pagkuha ng tiwala ng tatay ko, ang pag-aaya sa akin dito. Para saan? Para paglapitin kami ulit ng demonyong yon? Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Aaron. Ang lalaki ay natigilan, hindi makapagsalita sa bigat ng kanyang paratang. Sabihin mo, giit ni Harper. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kasabot ka niya, di ba? Harper, ano bang sinasabi mo? Sa wakas ay nakasagot si Aaron. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. Huwag ka nang magpanggap. Sigaw niya. Nakita ko kung paano kanyang initian. Pareho lang kayo. Mga manloloko. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Mabilis siyang bumaba ng kotse at halos takbuhin ang lobby ng gusali. Pagpasok niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Doon na bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak na parang isang batang nawawala. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang matatamis na salita ni Marco, ang mga pangako, ang kanyang pagtitiwala, at ang pagtataksil na sumira sa lahat. Hindi na ulit, bulong niya sa sarili. Hindi na ako magpapaloko ulit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang tunog ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ito mula sa kanyang bag. Isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ang mensahe. Harper, si Miguel ito. Nakakuha ako ng kontak mo sa isang katrabaho. Gusto ko lang humingi ng tawad kung nagulat kita kanina. Hindi ko sinasadya. Matagal na panahon na ang lumipas. Nagbago na ako, Harper. Sana mapatawad mo ako. Ang tanging hangad ko lang ay ang makita kang masaya. Napatitig si Harper sa screen. Ang bawat salita ay tila isang patak ng langis na lalong nagpapaalab sa apoy ng kanyang galit at pagdududa. Sa mamantala, sa opisina ng CEO ng Lane Holdings kinabukasan, si Miguel Tan ay kaharap si Mr. Lane. Ang mukha niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Sir, nag-aalala lang po ako para kay Harper, sabi niya. At para na rin po kay Aaron. Masyado po siyang intense. Tila may personal siyang galit sa akin. At nakita ko po kung paano niya pinipilit si Harper kagabi. Ayoko pong isipin, pero tila ginagamit niya ang kabaitan ninyo para mapalapit sa anak ninyo. Nakinig lang si Mr. Lane. Ang kanyang mukha ay nagiging seryoso. Sa kabilang dako, si Aaron, nakararating lang sa kanyang desk, ay nagbukas ng kanyang email. Isang bagong mensahe mula sa HR department ang nasa pinakaitaas. Ang boardroom ay malamig at tahimik, ngunit para kay Aaron, ang hangin ay mabigat at halos hindi niya mahinga. Sa kabisera ng mahabang mesa, nakaupo si Mr. Lane. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Tila isang blangkong pader. Sa kanyang kanan, nakaupo si Miguel. Kalmado at kumpiyansa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng isang makapal na folder. At si Aaron, nag-iisa sa kabilang panig. Pakiramdam niya siya ay isang akusadong hahatulan na. Let's begin, sabi ni Mr. Dick Lane. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Miguel, you may start. Tumayo si Miguel at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay profesional, puno ng awtoridad, at bawat salita ay tila isang punyal na dahan-dahang itinarak sa likod ni Aaron. Naglabas siya ng mga chart, mga email, at mga dokumento. Isa-isa niyang ipinakita ang mga pagkakamali na nagawa raw ni Aaron sa proyektong hawak nito. Isang missed deadline na hindi naman totoo. Isang budget miscalculation na halatang sinadya. Isang testimonya mula sa isang supplier na nagsasabing pinilit daw siya ni Aaron na magbigay ng mas mababang presyo. Lahat ay
Lahat ay kasinungalingan. Mga perpektong hinabing kasinungalingan. Sinubukan kong kausapin si Aaron tungkol dito, sir. Patuloy ni Miguel. Ang kanyang tono ay puno ng pekeng pag-aalala. Pero tila marami siyang personal na problemang dinadala. Masyado siyang mainitin ng ulo. Minsan, hindi na siya profesional. Hindi totoo yan. Protesta ni Aaron. Hindi na napigilan ang sarili. Tumingin siya kay Mr. Lane. Sir, lahat ng yan ay gawa-gawa lang. May pruweba ako na. Ang pruweba? Putol ni Miguel. Sabay taas ng kilay. Aaron, the numbers don't lie. Ang proyektong hawak ko ay on track. Higit pa sa target. Ang sayo ay palubog. At hindi lang yan ang problema. Tumingin si Miguel kay Mr. Lane na may malungkot na ekspresyon. Sir, ayoko sanang isama ang personal na bagay dito. Pero nakita ko kung paano niya tratuhin si Harper. Masyado siyang mapilit. Nagiging sanhi na ito ng stress sa anak ninyo. The company's reputation is at stake. And more importantly, Harper's well-being. Ang huling salitang yon ang tila bumasag sa lahat. Nakita ni Aaron ang pagbabago sa mga mata ni Mr. Lane. Ang dating paghanga ay napalitan ng pagdududa at pagkadismaya. Bilang isang CEO, marahil ay kaya niyang palampasin ang mga pagkakamali sa negosyo. Ngunit bilang isang ama, hindi niya kayang isugal ang kapakanan ng kanyang anak. Aaron, nagsalita si Mr. Lane, at sa unang pagkakataon, naririnig ni Aaron ang lamig sa boses nito. May gusto ka bang sabihin para ipagtanggol ang sarili mo? Ano pa ang sasabihin niya? Salita laban sa salita. Emosyon laban sa mga pekeng datos. Sir, wala po akong ginagawang masama. Kay Harper, nag-aalala lang po ako sa kanya. Sapat na, sabi ni Mr. Lane, at pumikit ito ng mariin. Tila gumagawa ng isang mabigat na desisyon. Hindi kita maaaring tanggalin ng walang sapat na investigasyon, sabi ng CEO. Pero hindi ko rin maaaring hayaan na magpatuloy ito. Effective immediately, you are suspended. Pending further investigation. Suspended. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Sa loob ng isip ni Aaron. Isang magalang na paraan ng pagsasabing, tapos ka na. Wala nang investigasyong magaganap. Alam niya iyon. Ito na ang dulo. Maari mo nang ayusin ang iyong mga gamit, sabi ni Mr. Lane, hindi na makatingin ng diretso kay Aaron. Tulala, parang isang robot. Iyon ang naramdaman ni Aaron habang naglalakad pabalik sa kanyang desk. Ang desk na sa loob ng ilang linggo ay naging simbolo ng kanyang pag-asa. Ang mga katrabaho niya ay nagkunwaring abala, umiiwas sa kanyang paningin. Ang balita ay mabilis kumalat. Siya na ngayon ang taong bigo, ang taong tinanggal. Kinuha niya ang iilang personal na gamit. Isang picture frame ng kanyang ina at kapatid. Isang baso, isang ballpen. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na kahon. Bago umalis, ang kanyang mga mata ay otomatikong napatingin sa direksyon ng opisina ni Harper. Nakasara ang pinto. Naniwala ka ba sa kanila, Harper? Tanong niya sa kanyang isip. Naniwala ka bang kaya kitang saktan? Ang katahimikan sa likod ng pinto na yon, ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Dala ang kahon ng kanyang mga bigong pangarap, lumabas si Aaron sa naglalakihang pinto ng Lane Holdings. Kasabay ng paglabas niya, bumuhos ang isang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Hindi siya nag-abala na sumilong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan, hinayaan niyang makisabay ang lamig ng panahon sa nararamdamang panlalamig sa kanyang puso. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang pangarap, ang babaeng inumpisahan na niyang mahalin. Nakatayo lang siya sa gitna ng ulan. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung paano magsisimula ulit. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang pangalan ng kanyang kapatid na si Leah ang nasa screen. Sinagot niya ito. Kuya! Ang boses ni Leah ay puno ng pag-aalala at takot. Kuya! Si nanay! Si nanay, inatake na naman.
Hirap na naman siyang huminga. Dinala namin siya sa ospital. Nabitiwan ni Aaron ang kahon. Ang picture frame ng kanyang ina ay nabasag sa semento. Sa gitna ng malakas na ulan, napaluhod si Aaron. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Tumingala siya sa madilim na langit. Hinahayaang humalo ang ulan sa kanyang mga luha. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ilang araw na ang lumipas, pero ang katahimikan sa opisina ni Harper ay tila isang sumpa. Wala na si Aaron. Wala na ang lalaking may mainit na ngiti at tapat na mga mata. Ang pumalit ay ang presensya ni Miguel. Madalas, mapilit at laging perpekto. Nasa mesa ni Harper ang isang regalo mula kay Miguel. Isang mamahaling fountain pen. Para sa iyong mga susunod na obra, nakasulat sa card, ang tagumpay ay nasa ating mga kamay. Tinitigan ni Harper ang card. Ang sulat kamay ay elegante, tuwid, at pulido. Miguel Tan. Pero habang pinagmamasdan niya ang letrang G sa salitang tagumpay, isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang buntot ng letrang G ay may kakaibang kurba. Isang matulis na tatsulok sa dulo. Nakita ko na to. Bilang isang artist, ang mata ni Harper ay sanay sa mga detalye. Naaalala niya ang bawat linya, bawat kurba. Mabilis siyang tumayo. Ang puso niya ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang kanyang drawer sa pinakalikod, kung saan nakatago ang isang lumang sketchpad na hindi pa niya itinatapon. Binuksan niya ito sa isang pahina kung saan may isinulat ang kanyang ex-boyfriend na si Marco. 3 taon na ang nakakaraan. Isang simpleng note sa gilid ng drawing. Galingan mo, mahal ko. Pinagtabi niya ang card ni Miguel at ang note ni Marco. Ang letrang G. Ang matulis na tatsulok sa dulo. Pareho. Eksaktong pareho. Napahawak si Harper sa gilid ng mesa. Umiikot ang paningin niya. Hindi ito pwedeng maging pagkakataon lang. Ang handwriting ay parang fingerprint ng kaluluwa. Si Miguel ay si Marco. Ang realisasyon ay parang isang suntok sa sikmura. Pero kailangan niya ng higit pa sa sulat kamay. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Naalala niya ang sinabi ni Miguel noong isang araw. Ipinadala ko na ang proposal sa personal email mo para ma-review mo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Hinanap niya ang email ni Miguel. Pero sa halip na basahin ang proposal, tiningnan niya ang metadata ng file. Tiningnan niya ang author. Sa properties ng dokumento, nakasaad doon. Created by MDL Corp MDL. Marco De Luca, ang tanga. Sa sobrang bilib ni Miguel sa sarili niya, nakalimutan niyang linisin ang digital footprint ng luma niyang laptop. Pero hindi pa doon natatapos. Dahil alam na niya ang pattern, sinubukan niyang buksan ang cloud drive na dating ginagamit ni Marco. Alam niya ang password noon, ang birthday nilang dalawa. Sinubukan niya ito sa kasalukuyang personal email ni Miguel na nakuha niya sa company directory. Access granted. Nang bumukas ang mga files, halos himatayin si Harper sa kanyang nakita. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang obsession. May folder na may pangalang The Long Con. Sa loob nito, hindi business plans ang laman, kundi mga litrato. Mga litrato ni Harper habang naglalakad sa parke. Kuha mula sa malayo. Mga litrato niya sa loob ng coffee shop. Mga litrato ng bahay nila. Sinusubaybayan siya nito bago pa man sila nagkakilala bilang Marco. At ngayon, bumalik ito bilang Miguel para tapusin ang trabaho. At sa dulo ng folder, may isang subfolder na may titulong Collateral Damage. Pag-click niya, bumungad ang mukha ni Aaron. May nakasulat sa ilalim ng litrato ni Aaron. Threat level, high. Action taken. Frame up regarding project funds. Emotional manipulation of target. Harper. Status, eliminated. Napahagulgol si Harper. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang sigaw. Si Aaron. Si Aaron ay walang ginawang masama. Si Aaron ay naging biktima
dahil lang sa prinotektahan siya nito. Ang taong nagmalasakit sa kanya ng totoo, ang taong isinakripisyo ang lahat para sa kanya, ay ang taong winasak niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang bawat masakit na salitang binitawan niya kay Aaron ay bumabalik ngayon para saksakin siya. Anong nagawa ko? Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng marahas. Wala nang oras para sa drama. Kailangan niyang kumilos. Kinuha niya ang USB, dinownload ang lahat ng ebidensya. Ang bawat litrato, bawat dokumento, bawat plano. Tinawagan niya ang kanyang ama. Pa, ang boses niya ay nanginginig, pero puno ng bakal. Huwag kang aalis sa opisina mo. Papunta na ako. At ipatawag mo ang security. May ahas tayong kailangang hulihin. Binaba niya ang telepono at kinuha ang susi ng kotse. Pero bago siya lumabas, may isa pa siyang kailangang gawin. Ang pinakaimportanteng bagay, hinanap niya ang numero ni Aaron. Ang kamay niya ay nanginginig sa takot. Takot na baka huli na ang lahat, na baka hindi na siya nito sagutin. Nag-types siya. Bawat letra ay may bigat ng kanyang pagsisisi. Aaron, alam ko ang lahat. Alam ko na kung sino siya. Patawarin mo ako. Nagkamali ako ng sobra. Hawak ko ang ebidensya. Papunta ako sa Lane Holdings para tapusin ito. Kung may natitira pa, kahit konting tiwala sa puso mo para sa akin, please, samahan mo ako. Kailangan kita. Message sent. Sa kabilang dako ng syudad, sa madilim na koridor ng ospital, nakita ni Aaron ang mensahe. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang galit sa puso niya ay nandoon pa rin, pero mas nangingibabaw ang ibang emosyon. Ang takot para kay Harper. Alam niyang delikado si Miguel. Kung alam na ni Harper ang totoo, nasa panganib ang buhay nito. Tinago ni Aaron ang cellphone. Tumingin siya sa pinto ng kwarto ng kanyang ina. Laban lang. Nay, bulong niya. May tatapusin lang ako. Tumakbo siya palabas ng ospital, sumuong sa ulan, pabalik sa lugar kung saan siya winasak, para iligtas ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Basang-basa si Aaron nang makarating siya sa lobby ng Lane Holdings. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, humahalo sa pawis sa kanyang noo. Hinihingal siya. Ang kanyang dibdib ay masakit sa pagtakbo at sa kaba. Pero nang makita niya si Harper na nakatayo malapit sa elevator, tila nawala ang lahat ng pagod niya. Iba ang Harper na nakita niya ngayon. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot. Wala na ang babaeng nagtatago sa likod ng pader. Nakatayo ito ng tuwid. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Aaron ang isang sandali ng lambot. Isang tahimik na paghingi ng tawad. Isang pasasalamat. Walang salitang namagitan sa kanila. Hindi na kailangan. Tumangulang si Aaron at sapat na yon para sabihing, nandito ako. Nasa likod mo ako. Sabay silang sumakay ng elevator. Habang umaakyat ang mga numero sa digital display, nararamdaman ni Aaron ang tensyon na bumabalot sa hangin. Ito na ang huling laban. Pagbukas ng pinto sa executive floor, dire-diretso si Harper. Sinundan siya ni Aaron. Binuksan ni Harper ang pinto ng boardroom ng walang katok. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto na pumutol sa usapan sa loob. Sa kabisera, napatayo si Mr. Lane sa gulat. Sa tabi nito, nakaupo si Miguel. Hawak ang isang baso ng whiskey, mukhang kampante at matagumpay. Hanggang sa makita niya si Aaron. Anong ginagawa ng lalaking niyan dito? Asik ni Miguel. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa galit. Tumingin siya kay Mr. Lane. Sir, akala ko ba tinanggal na siya? Bakit hinahayaan ng security na makapasok ang isang magnanakaw? Wala siyang ninakaw, Miguel. Malamig na sagot ni Harper. Ang boses niya ay kalmado, pero matalim. O dapat ba kitang tawaging Marco? Nanigas si Miguel. Ang baso sa kanyang kamay
ay muntik ng mahulog. Sa isang iglap, ang maskara ng pagiging perpekto ay nagkaroon ng lamat. "Hey Harper, anong pinagsasabi mo?" Pilit na tawa ni Miguel, pero halata ang kaba sa boses nito. "Pagod ka lang. O baka nilalason na naman ng lalaking yan ang isip mo." Naglakad si Harper palapit sa mesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang USB drive at ang isang folder. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang ama. "Pa," sabi ni Harper, hindi inaalis ang tingin kay Miguel. "Tingnan mo ang laman niyan." "Harper, ano ito?" Naguguluhang tanong ni Mr. Lane. "Ang katotohanan," sagot ni Harper. Binuksan ni Mr. Lane ang folder. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa matinding galit. Nakita niya ang mga litrato ni Harper na kuha mula sa malayo. Ang mga plano, ang target, Lane Holdings. Collateral damage, Aaron Whitlock. Basa ni Mr. Lane ng malakas, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Mr. Lane kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Sinubaybayan mo ang anak ko? Pinagplanuhan mo ang lahat ng ito?" Tumayo si Miguel, tinabig ang upuan, wala na ang Mr. Nice Guy. "Peke yan!" Sigaw ni Miguel, tinuturo si Aaron. "Gawa-gawa lang nila yan." "Sir, maniniwala ba kayo sa kanya? Siya ang desperado. Siya ang may kailangan ng pera." "Tigil na, Marco!" Sigaw ni Harper. Inilabas niya ang 2 piraso ng papel, ang card na bigay ni Miguel at ang lumang note ni Marco. "Ang sulat kamay mo, ang letrang G. Hindi mo maitatago ang sarili mo." Natahimik ang buong kwarto. Nakita ni Aaron kung paano gumuho ang mundo ni Miguel. Wala nang lusot. Huli na siya. At nang ma-realize ni Miguel na wala na siyang takas, lumabas ang tunay niyang kulay. Ang demonyong nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Tumawa siya. Isang tawang nakakapanindig balahibo. "Oo na, sige na," sigaw ni Miguel. Ang kanyang mukha ay nandidilat. "Oo, ako si Marco. At ano naman ngayon?" "Kasalanan mo to, Harper. Masyado kang mahina. Masyado kang utu-uto. Kailangan mo lang ng konting atensyon at ibibigay mo na ang lahat." Lalong naging marahas ang tono ni Miguel. At ang kumpanyang ito, babagsak din ito. Pinamumunuan ng isang matandang bulag at isang anak na. Akmang susugurin ni Miguel si Harper. Sa isang iglap, kumilos si Aaron. Bago pa man makahakbang ng dalawa si Miguel, nakaharang na si Aaron sa pagitan nila. Hinarang niya si Miguel gamit ang kanyang katawan. Tinulak ito palayo ng malakas. Bumagsak si Miguel sa sahig. "Subukan mong lapitan siya." Madiin na babala ni Aaron. Ang kanyang boses ay mababa, pero puno ng panganib. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang ipagtanggol ang babaeng mahal niya kahit anong mangyari. "Subukan mo at pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka." Tumingala si Miguel kay Aaron. Nakita niya sa mga mata ni Aaron ang isang tapang na wala sa kanya. Ang tapang ng isang taong lumalaban para sa tama, hindi para sa pera. Bumukas ang pinto at nagdatingan ang mga security guard na ipinatawag ni Harper kanina. Mabilis nilang dinampot si Miguel na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga mura habang kinakaladkad palabas. "Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo." Sigaw ni Miguel bago tuluyang magsara ang pinto. Bumalik ang katahimikan sa boardroom. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga nilang tatlo. Dahan-dahang humarap si Mr. Lane kay Aaron. Ang makapangyarihang CEO ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Puno ng kahihiyan ang kanyang mga mata. "Aaron," simula ni Mr. Lane, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad." Tumingin si Mr. Lane sa kanyang anak at pagkatapos ay pabalik kay Aaron. Nakita niya ang paraan ng pagtayo ni Aaron sa tabi ni Harper. Protektado, matatag, tapat. "Iniwan ko kayong mag-isa.
Mahinang sabi ni Mr. Lane, kailangan kong ayusin ito sa mga abogado. Lumabas ang CEO, iniwan silang dalawa sa gitna ng malawak na kwarto. Humarap si Harper kay Aaron. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawawala. Pinapalitan ng pagod at emosyon. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Aaron! Bulong niya. Humakbang papalapit. Nagawa natin. Tinitigan siya ni Aaron. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihin na ayos lang ang lahat. Pero ang sakit ng mga nakaraang araw, ang mga salitang binitawan nito noon ay sariwa pa rin. Oo, sagot ni Aaron, ang boses ay pagod. Nagawa natin. Akmang hahawakan ni Harper ang kamay niya, pero bahagyang umatras si Aaron. Natigilan si Harper, ang kamay niya ay naiwan sa ere. Aaron? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka ang tagumpay nila laban kay Miguel ay kapalit naman ng pagkawala ni Aaron sa kanya. Tumingin si Aaron sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi mabasa ni Harper ang nasa isip nito. Masaya ako, naligtas ka na Harper, seryosong sabi ni Aaron. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati. Lumipas ang 1 linggo, ngunit ang katahimikan sa pagitan ni Aaron at Harper ay nananatiling makapal. Bumalik na sa normal ang takbo ng Lane Holdings, natanggal ang pangalang Miguel Tan sa lahat ng records at sinigurado ng mga abogado na pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa sa kulungan. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit para kay Aaron, may kulang pa rin. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng opisina ni Mr. Lane. Iba na ang pakiramdam ngayon kaysa noong una siyang tumapak dito. Wala na ang kaba, wala na ang pagnanais na patunayan ang sarili. Ang natitira na lang ay kapayapaan. Aaron, basag ni Mr. Lane sa katahimikan. Nakaupo ito sa kanyang mesa, may hawak na kontrata. Handa na ang lahat. Gaya ng ipinangako ko, ang posisyon ng VP for Marketing ay sayo na. May kasama itong malaking increase at sagot ng kumpanya ang lahat ng medical bills ng nanay mo habang buhay. Isang napakagandang alok. Ang pangarap na dati ay tinitingala lang niya. Ngayon ay inihahain na sa kanya sa isang gintong plato. Tinitigan ni Aaron ang kontrata. Naalala niya ang pakiramdam ng pagbubuhat kay Harper sa gitna ng init ng araw. Naalala niya ang sakit ng pagbintangan at naalala niya ang takot na mawala ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kontrata sa mesa. Mr. Lane, panimula niya ng mahinahon. Maraming salamat po. Sobra-sobra ito. Pero, tanong ng CEO, tila inaasahan na ang kasunod. Tatanggapin ko po ang trabaho, sabi ni Aaron, at nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Mr. Lane. Pero hindi bilang VP. Gusto kong magsimula bilang marketing director, gaya ng orihinal na plano. Gusto kong pagtrabahuhan to, sir. Ayokong isipin ng iba o ng sarili ko na nakuha ko to dahil lang sa utang na loob. Tumango si Mr. Lane, puno ng respeto ang mga mata. Ikaw talaga, Aaron. Hanga ako sa prinsipyo mo. Sige, masusunod. Pero ang medical bills ng nanay mo, hindi ako papayag na tanggihan mo yon. It's the least I can do. Ngumiti si Aaron. Salamat po, sir. At Aaron, tumigil sandali si Mr. Lane. Ang kanyang boses ay naging mas personal. Si Harper, hindi pa siya pumapasok simula noong insidente. Nasa ospital siya araw-araw. Napakunot ang noo ni Aaron. May sakit ba siya? Hindi. Umiling si Mr. Lane at ngumiti ng makahulugan. Binabantayan niya ang nanay mo. Natigilan si Aaron. Ang puso niya ay biglang bumililis ang tibok. Mabilis siyang nagpaalam at dumiretso sa ospital. Pagdating niya sa kwarto ng kanyang ina, huminto siya sa pinto. Bahagyang nakabukas ito. Sa loob, nakita niya si Harper. Nakaupo ito sa tabi ng kama ng nanay niya. Balat siya ng dalandan at masayang nakikipagkwentuhan. Ang kanyang ina, na noong nakaraan lang ay
hirap na hirap. Ngayon ay tumatawa ng mahina. Alam mo po ba, Nay? Rinig niyang sabi ni Harper. Si Aaron po. Siya ang pinakamatapang na lalaking nakilala ko. Hindi po siya natakot kahit na mag-isa lang siya. Mabait talagang bata yang si Aaron. Sagot ng nanay niya. Hinawakan ng kamay ni Harper. Kaya nga masaya ako na may nakilala siyang katulad mo. Ang ganda-ganda mo, iha. At ang linis ng puso mo. Yumuko si Harper. Hindi po, Nay. Marami po akong pagkakamali. Nasaktan ko po siya. Ang pag-ibig parang sugat yan. Malambing na sabi ng matanda. Masakit pero kapag gumaling, mas tumitibay ang balat. Basta totoo ang pagsisisi, may puwang pa rin ang pagpapatawad. Naramdaman ni Aaron ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ang galit, ang tampo, ang sakit. Lahat ay tinunaw ng simpleng tanawin ng dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya na nagtatawanan. Kumatok siya ng mahina at pumasok. Aaron! Masayang bati ng nanay niya. Anak, nandito ang kaibigan mo. Ang bait-bait niya. Tumingin si Harper sa kanya. May takot sa mga mata nito. Takot na baka paalisin siya. Tumayo ito agad. Dinalaw ko lang si nanay. Mabilis na sabi ni Harper. Aalis na rin ako. Ayokong makaistorbo. Akmang lalabas na si Harper nang harangin siya ni Aaron. Huwag! Sabi ni Aaron. Hinawakan niya ang kamay ni Harper. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Parang tahanan. Dito ka lang. Tumingin siya sa mga mata ni Harper at ngumiti. Isang tunay na ngiti na umaabot sa mata. Gusto ni nanay ng dalandan at mukhang mas magaling kang magbalat kaysa sa akin. Napaluha si Harper at tumango. Oo. Sige. Nang hapong yon, habang papalubog ang araw, naglakad sila ni Harper sa garden ng ospital. Ang hangin ay presko at ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Umupo sila sa isang bench. Aaron, panimula ni Harper, ang boses ay seryoso. Gusto kong humingi ng tawad ulit. Sa lahat. Sa pagdududa. Sa mga salitang binitawan ko. Alam kong hindi sapat ang sorry pero... Harper, putol ni Aaron. Hinarap niya ito. Noong una kitang nakita na bumagsak sa kalsada, may choice ako. Pwede akong tumuloy sa interview o pwede kitang tulungan. Pinili kitang tulungan. Hinawakan niya ang kamay ni Harper ng mahigpit. Noong inakusahan mo ako, masakit. Sobrang sakit. Pero na-realize ko, kung uulitin man ang araw na yon, gagawin ko pa rin ang ginawa ko. Ililigtas pa rin kita. Dahil ang pagtulong sa'yo, yon ang naging daan para makilala ko ang tunay na ikaw. Hindi ang anak ng CEO, kundi si Harper na mahilig sa sining. Si Harper na marunong magmahal at si Harper na marunong magpatawad sa sarili niya. Umiyak si Harper, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Akala ko na wala na kita. Hindi mo ako mawawala, bulong ni Aaron. Dahil napatunayan natin na kahit anong bagyo, basta totoo ang intensyon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pinunasan ni Aaron ang luha sa pisngi ni Harper. Sabi ni nanay, ang sugat kapag gumaling, mas tumitibay. Tayo yon, Harper. Mas matibay na tayo ngayon. Isinandal ni Harper ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na seguridad. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa isang simpleng puso na marunong magmalasakit. Sa ilalim ng takip silim, napagtanto ni Aaron ang isang bagay na wala man sa kanya ang pagkakataon sa unang interview. Nakuha naman niya ang isang bagay na mas mahalaga. Isang karangalan, isang pamilya, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at tadhana. At iyon, para kay Aaron Whitlock, ang tunay na tagumpay, ang tunay na gantimpala ng isang mabuting puso.